medyo balik po ako sa nakaraan, Senator Trillanes. For 9 years na kayo po'y nagsasalita sa laban sa mga Duterte. May pagkakataon po ba na kayo po'y sinampahan ng mga ito ng reklamo? Kasi, syempre, sa pangkaraniwang understanding ko, di ba? Kapag ka ikaw po'y nagsalita ng medyo makakasira sa reputasyon ng isang tao, ay normally, pagtatanggol mo yung sarili mo. Sa punto po ng mga Duterte, kayo po ba sa loob ng 9 na taon na yan, inattempt o sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa paninirang puri? Ang inaabot ko na kaso sa mga Duterte, mahigit 20. Pero wala silang kinaso sa akin tungkol doon sa bank accounts. Ooh. So, marami silang kinaso. Dinuhay nila yung iba't iba, yung rebellion, yung audita, yun nga, yung tinanggal yung aking amnesty, inciting to sedition, kung ano-ano ang final sa akin. Para talagang, para buhitin ako. Apo. Yeah. Bakit po kaya, Senat, pasensya na na-interrupt ko po kayo, pero bakit po kaya hindi kayo sinampahan na may kaugnayan po dyan sa mga bangko? Kasi, di ba, talagang, kumbaga, paninirang puri yun kung hindi totoo yung sinasabi ninyo. Yun. Dahil doon po sa ating bank secrecy law, ang isang exemption sa bank secrecy ay yung impeachment, una, or kung ang subject ng litigation o ng kaso ay yung bank accounts mismo. Kumbaga, kung yun ang sinabi ko sa kanila, na ganito yung mga nakaw na yaman nila, nandito sa mga accounts na to, yun ang pag kinasuhan nila ako ng libel doon, pwede kong ipasupina ang mga bank accounts kasi exemption yun sa bank secrecy law. Kaya hindi nila magawa. Kaya yun. At maraming ginawa yan sa akin itong mga Duterte. Nagtangka silang patayin ako, nagtangka silang suhulan ako, marami, no? Pinailan ako ng kaliwat kanan ng kaso, may murder pa nga na gusto silang gawin, imbentuhin, kagaya ng ginawa nila kay Senator De Lima, pero hindi natuloy kasi masyadong malabnaw, napaka-imposible. At may mga nag-resist din na mga miyembro ng Philippine National Police kasi tahasa na pag-iimbento yon. So marami silang ginawa para busalan ako, para matakot ako, pero naitawid natin, awa ng Diyos, naitawid natin, nandito tayo ngayon. At ang laki ng pagkakataon natin na maisiwalat na talaga lahat yung laman loob ng mga Duterte crime family dito sa impeachment trial na mangyari. Ito na. Pagka nakita nila ito, masisira yung kanilang imahe sa mga Duterte na maayos sila, na talagang hindi sila involved sa illegal drugs, hindi sila kurakot. Dito makikita nila na simulat sa pool, involved sa illegal drugs. Itong mga Duterte, tumatanggap sila ng dividendo. Silang lahat, na bawat membro ng pamilya, kasama si Kitty. Ngayon ko lang sinabi yan sa programa mo. Kasama si Veronica Duterte, yung anak po ni Hanilet Abansenya. Kasama sa tumatanggap yan. Kasi joint accounts sila nung nanay niya, si Hanilet. Kaya yan, madidiscover yan lahat. Sabi po tayo dyan, Senator Trillanes, kasi binalikan ko po yung testimonial nyo kanina nung nakalive na po kami for more than almost an hour na, inagahan po talaga namin. Tapos nirecall po namin yung testimonial nyo sa Quadcom. At kaugnay nga po ito doon sa impeachment trial ngayon, kung ang tinutukoy niyo po is Article 4, tama po ba? Yung statements of assets, liabilities, and net worth ni Sara Duterte, na yun po yung gusto natin talagang makita sa ngayon. At doon po sa mga dokumentong ipinakita po ninyo, nagpepetsa po ito ng mula po sa November 2007 hanggang October 2015. At may mga amounts pong nakalagay. Ang napansin po namin, una po doon, ay ang laki pong halaga ang pumasok kay Hanilet Abansenya. Anecleto Abansenya po yata yung pangalan na nakagamit po doon. More than 42 million pesos. Yan po ba yung tinutukoy nyo ngayon na binanggit nyo na kasama ito pong anak ni Hanilet Abansenya? Kaya ganun po kalaki. Kasi kung ikukumpara po, 42 kay Hanilet, 41 million kay Sebastian, tapos kay Paulo Duterte is more or less 19, kay Sara Duterte nasa 16, kay Rodrigo Duterte nasa 15. Kaya parang nagtataka kami, bakit yung Hanilet pa ang pinakamalaki at bakit yung bunso pang anak na si Sebastian Duterte ang sumunod sa kanya? Yung mismong principal na sinasabi niya pong tumatanggap ng dividendo ay halos hindi po umabot ng kalahati man lamang doon sa natanggap ng dalawa.
Bakit po kaya ganun yung figures? Kasi ganito, ano, ang paniniwala ko dito, yung bunso, una-una yung kay Kitty tsaka kay Hanilet, joint account sila. Kaya sabit sila parehas. Noon, nung nilalabas ko to, minor pa lang yan si Kitty, pero ngayon, gustong edad na siya. Kaya ilalabas na natin. Tapos itong bunso, si Baste, siguro, nakita ni Digong nung panahon na yun, pabanjing-banjing lang, binigyan niya ng racket, no? Tapos si ano naman, nasa pwesto, mayor siya, itong si Pulong, may ibang pinagkakakitaan na tungkol sa mga smuggling sa Davao. So, ganon. Si Digong naman, ito naman pang subilang niya yun Sila yung partner ni Michael Yang Kaya hindi niya na kailangan kumuha para sa kanya kasi ano yun partnership sila di ba? Tapos ito, meron siya nung joint account nila, doon lumabas yung daan-daang milyon na transactions na humigit sa billion yung transactions. Ang bilang ko dito, pag titignan mo yung withdrawals, minimum 500 million pesos ang withdrawal na walang pumasok, wala nang deposito. So ibig sabihin, kung nag-withdraw ka ng mga 500 milyong piso, hindi naman pwedeng 50 million lang ang laman ng bangko mo. Di ba? So ibig sabihin nun, at the very least, 500 million yung laman. Pero ito, pag nakita itong nabuksan talaga yung bank accounts through yung statement of accounts na tinatawag, di ba? Pagka kumukuha ka ng visa, for example, hingi ka ng statement of account sa bangko, bibigyan nila yung nakaraang 6 na buwan. Pero ito, yung buo. Pag nakita yun, talagang malalaman na natin yung kung ano ang labas-pasok ng pera at kung gaano kalaki ito. At lahat yan, wala sa SALE ni Sara. So, ang mga issue dito, may bank account si Sara Duterte, kasama yung asawa niya, Mans Carpio, yung palang higit na dun sa dineclare nila sa SALE. Pangalawa, may joint account si Sara Duterte at si Digong Duterte na ito na, yung malaking pera na wala ulit sa SALE nito kasi hindi talaga aabot. Then, pangatlong issue dito, yung dividendo na binibigay ng isang drug lord dun sa lahat ng miyembro ng pamilya, cheque ito, manager's check. Kaya ito na huhuli sila kasi nakapangalan So yun, ang mga issue dito. Pag nakita nila ito, ang hirap naman. Doon sa mga moderates, yung mga nasa gitna, na hindi gaanong kulto ang paniniwala sa mga Duterte, palagay ko, bibitaw na sila. Tatalikuran nila itong si Sara Duterte kasi yung pagpapanggap nila na simpleng mga tao ito, kakain sa karinderya, may nakatutulog sa Colombo, o lahat yun, drama lang yun. Yung tinutukoy nyo po na mga pumasok na pera na yan through check, deposit, ay hanggang sa nakita namin kanina kasi from entry number 1 to entry number 70 something hanggang October. Bakit po kaya natapos yun noong October 2015? At ibig sabihin po ba yung mga ebidensya po natin tinitingnan dito possibly ay hanggang from 2007 to 2015 lamang na bank records? Wala na po bang ibang... Kasi considering, ito po, maisingit ko lang, Senator Trillanes, may mga kumalat po na resibo ng bank account nito pong mag-ama. Si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte joint account. At personally, sa live program po natin, dineposituhan ko po iyon ng maliit na halaga at pumasok. Ito po kayang active account na ito, na joint account na sinasabi po ninyo, at the same time yung kumakalat sa internet ngayon na active account, iisa po kaya iyon? Hindi po kasi namin na ipagkumpara doon sa ipinresenta ninyong ebidensya sa Quadcom Yes, isa yan. Maraming accounts ito Maraming accounts. Within the same branch, kunyari, BPI Julia Vargas branch, hindi lang iisang account yan. Maraming accounts. Tapos, ganun din sa ibang branch pa. Kaya ito yung mga hallmarks ng money laundering. Kasi normally, yung ordinaryong tao, kahit marami kang bangko, pero kadalasan, isang account lang. Kung magbubukas ka man ng iba pang account, yung magta-time deposit ka, so ganun lang. Pero yung multiple accounts in one branch, yan, mga hallmarks yan ng money laundering. Kasi maaring hinuhulugan niya. Kunyari, 10 account nila, hinuhulugan ng tagpo 400,000 bawat isang account, hindi lalabas yun sa system ng ng Anti-Money Laundering Council. Hindi lalabas. Pero money laundering yung ginagawa kasi may... Pwede na po bang ipaliwanag sa
ating mga manonood, Senator Trillanes, kung bakit hindi lalabas yung ganung amount na 400,000 lamang? Opo. Dahil nandito po sa ating batas na pagka ang mga transaksyon ay humigit sa 500,000 pesos, kahit na anong transaksyon yan, withdrawal, deposit, check na encashment, lahat-lahat, automatic ito papasok sa system. Computerized po ito. Kaya hindi po ito nabubura. Kahit nung 6 na taon ni Duterte as president, hindi niya ito mabura eh. Kasi nasa system siya. Ang hope na lang niya is pagtakpan ito. Kaya nga pinalitan niya yung mga tao sa AMLAC nung nag-iimbestiga si Overall Deputy Ombudsman Art Carandang tungkol doon sa bank accounts na yan dahil nung nag-file ako ng plunder, tinanggal niya yung taong nag-iimbestiga doon sa kaso niya. So yan na lang ang ginagawa niya, pagtakpan. Eh ang problema, dumating tayo sa punto na natapos yung termino niya at ito na ngayon, iba na ang ihip ng hangin, hindi niya na ngayon mapagtakpan. Kaya lalabas ito lahat sa impeachment. Kaya pinipigilan nila ng husto ito, di ba? Kung totoo naman na malinis si Sara Duterte, edi ituloy nyo yan. Ngayon, kung marami talaga kayo, edi i-acquit nyo. Di ba? Ganun dapat. Pero ayaw na ayaw nilang mabuksan kasi alam nila pag nabuksan ito, maraming mamumulat at malalagasan sila ng base nila. Maiiwan sa kanila yung mga kulto na lang na di hamak na mas kakaunti kaysa dun sa ngayon na nakakabola pa sila ng mga moderates. Balik po tayo sa impeachment trial, Senator Trillanes, ano? Kasi although sinabi niyo na po sa amin na sa tingin ko po napaka-positibo niyo po talaga, katulad din po nung pagkakapanood ko sa inyo sa interview sa inyo ni Cristan. Pero medyo maging negatibo po ako ngayon. What if yung mga senador nga po ay i-dismiss po itong sa 20th Congress? Ano po ba yung maaaring mangyari? Kasi lahat po tayo expecting na matutuloy, makikita po natin yung ebidensya. Kung madidismiss, hindi na po natin makikita. Paano na po yun? What if lang naman yan, Senator Trillanes? Apo. Yan po ay isang posibilidad. Pero ito yung pinaghuhugutan ko naman, pinagbabasihan ko ng aking optimism. Kasi nung June 2, merong pagtangka na i-dismiss itong kaso na ito. May pagtangka eh. Kaso, di ba, ano nangyari? Nag-ingay yung sambayanan. Lahat nata ng mga law school sa buong Pilipinas, nagsalita na, ang simbahan, nagsalita na, civil society, yung mamamayan. Di ba? Sa inyo, hinihimay nyo perme yung mga nangyayari nun sa Senado. Di ba talaga nangangalampag tayo? Naramdaman yan ng mga senador. Yung mga senador na nasa gitna. Kaya nung nagkabilangan sila, hindi pala nila kaya. Kaya ngayon, di ba hindi naman nila na-dismiss? Kasi kung talagang kaya nilang isagasa, bakit hindi nangyari? Ang bilang kasi namin noong mga panahon na yun, kung magkakabotohan sa outright dismissal ng kaso, may mga 13 ang boboto na ituloy yung trial. So matatalo sila. Kaya nung nakita nilang alanganin, hindi nila tinuloy. Kaya minasahin nila kunyari yung motion, parang face saving na lang. Pero kinalaunan, buhay pa rin yung kaso, di ba? Nag-answer nga si Sara dun sa impeachment complaint. Ibig sabihin, hindi sila nagtagumpay sa pag-dismiss. Pangalawa, hindi rin nagtagumpay yung schedule yung kalokohan na schedule na ginagawa ni Tolentino na isang araw lang daw ang trial. Di ba hindi nangyari yun? Ito yung plano nila pero hindi nangyari. Ibig sabihin, wala silang boto. Okay, forward tayo sa 20th Congress. Ano ba yung nakikita natin? So, may mga bagong papasok dyan. Pero, nakikita natin, by and large, it's still the same. Alam ng mga senador yung kanilang duty based sa Constitution. Alam nila yung pulso ng sambayanan dito na gustong makita ng taong bayan yung masaksihan yung trial. Gusto nilang makumpleto yung proseso. Para kung talagang walang krimen si Sara Duterte, edi i-absuelto. Pero kung meron, edi kailangan matanggal siya kasi hindi siya karapat-dapat manatili sa pwesto. So yan yung nakikita ko. Mapupulsuhan nila yan. Alam nilang sabi ko nga, hindi naman ito ay yung pagdi-dismiss na yan, that is a possibility. Pero base dun sa pagpupulso natin, base dun sa impormasyon na kakalap natin, maraming boboto na ituloy yung trial.